It's JM's first day of school today. So, antay kami ng time. Kailangan kasi siyang pumasok ng 8:40 AM. So, umaga pa kami. Sumabay kasi kami sa pinsan niya. Then, yan. As in, kinakabahan siya. So, kailangan namin antayin yung time. 8:40 kasi merong magtutur sa kanya around the campus. Yan. Tutur siya. Siyempre, para alam niyo yung mga rooms. Kasi dito pala ang high school. Para siyang ang high school nila dito is parang parang college sa Pinas. Sa Pinas, ang high school, 'di ba? Kahit maraming subject, nasa isang room ka lang, may advisor ka, tapos yung classmate mo same, ganyan, tapos yung teacher yung pumapasok ng iba't ibang subject sa classroom yung. Pero dito para silang college. Sila yung lumilipat. Pag every subject nila, ayan, tapos ang tawag nila is course, hindi subject. Every subject nila, lilipat sila ng room. Ayan. So, iba-iba yung mga kaklase niya siguro, ganyan. Tapos, pwede kasing namimili na din sila ng subject. Diba? It's weird. Siyempre, parang naku-confuse pa kami. Ay, siya pala. Kasi first time. So, hopefully, makakapag-adjust siya agad. And, tingnan nyo. So, pati nakabahan siya, nasa gilid lang siya. I feel you, anak. Yung kinakabahan ka kasi, hindi mo alam kung ano yung magiging start nung class mo, kung kamusta yung mga kaklase mo. Tapos iba-iba pang mga lahi, 'di ba? Hindi gaya sa Pinas na catch mo agad yung mga ugali ng classmate mo. Dito iba-iba, yan, iba-ibang lahi, iba-ibang. Tapos siyempre mag-adjust pa siya sa pananalita. My God, ano siya talaga? Kinakabahan siya. So ayun, good luck. Good luck. Andito kami sa parking lot. Waiting for the time kasi may pa kami 20 minutes. Kasi sabi nila, don't rush. Huwag daw mag-rush kasi kailan kung ano yung time na sinabi, yun pupunta ka ng time na sinabi. Kasi syempre walang mag-entertain sa'yo. Kasi sinabi nga naman yung time, gano'n. So dito, kung ini-schedule ka ng ganong time, on time talaga sila. Ganyan. So pero yung isa talaga, hindi talaga nawawala yung kaba niya. Ayun nakabahan talaga siya. So ayun, so anak, good luck, and alam ko, kaya mo yan, napas niya nga sa totoo lang, siya, nag-grade 10 siya agad, yan. So ayun lang guys. Kasi sabi ko sa anak ko, habang kinakabahan ka, ako kinakabahan din. Kasi, kapag pumasok na siya, di ko alam paano ko uwi, maglalakad ako. Kasi sumabay kami dun sa tito niya, na hinatid yung pinsan niya, dito rin ang school. Siyempre, naya naman ako magpaantay. Kasi 8:30 yung pasok, 8:40 kailangan muna to dun sa council office. So, wala namang sabihin ko, antayin niya ako, diba? So, nakakahiya naman. Kasi dito, siyempre, pag galing sila sa work, maghatid sila ng mga anak, mga puyat na yan. So, they need to go home para English. They need to go home para makapagpahinga, ganun. Diba? So, ayun. Ganun dito. Kahit may mga anak sila, nag-a-adjustan sila ng time. Ini-schedule nila yung time nila, ganyan. Inaano nila yung time nila, binabudget nila yung time nila, binabalanse nila kung sino yung maghahatid sa anak, ganito. Kasi lahat sila talaga nagtatrabaho, may panggabi, may pang morning. So, ang ganda dito, diba? So, sana kami din maging ganun na. At so, mamaya, di ko alam. Pero, kaya ko naman. Parang malapit lang naman siya paglalakarin. Yun nga lang, kasi parang wala akong nakikitang naglalakad. So, try natin maglakad later. Bye. Sana siya, I'm going to walk na. Mas na yung anak ko ang kinakabahan. Grabe. Pati ako kinakabahan. Lamig pa naman. Let's go home. Alam mo yung parang ako lang yung naglalakad. Wala akong nakikitang taong naglalakad. OMG. Ako lang talaga yung katao-tao. Wala akong nakikita. Panay sasakyan, bus, truck, traffic light. God. You can do this. Diba? Mag-explore tayo sa daan. Oh my gosh. Parang kang kawawa. Kasi walang katao-tao siguro. Pag kinidnap ka dito, walang tutulong sa'yo. Ganun. Para siyang okay siya. Safe. Pero parang nakakatakot kasi parang yung mga alam mo yun, yung parang mga napapanood na may mga taong oh my God. No choice. We have to kailangan muna. Alam mo yun, pag-aralan mo nga kung paano dito. So, habang wala pang sasakyan, dahil dito talagang hindi sila mabubuhay pag walang sasakyan. Yun yung talaga nila para mabuhay, para pumunta sa isang place to another, ganun. May school bus naman dito, ganun. Pero wala siya yung parang sa Philippines, 'di ba? Sa Pinas kasi may jeep nga, may bus.
Basta lahat na ng ano mo, lahat na ng kailangan mo sa transpo. Pag nag-commute ka, meron. Dito, wala talaga. Tapos ang lamig pa, oh my God. Tapos I'm walking alone. Ano? Pinagtitinginan ako. Kasi talagang super, ako lang yung naglalakad. Walang katao-tao, sabi siguro homeless yun. Homeless yun, naglalakad mag-isa. Kaya baliw. Alam mo yung parang mag-isa ka lang. It's so weird. Tsaka as in, mag-isa lang talaga ako. So, okay lang. Kanina, I'm so anga-anga in there. I'm so anga-anga in there. Ang anga-anga ko dun sa traffic light kanina. Kasi tatawid ako. Sabi ko, bakit naka-stop lang yung hindi ako makatawid. Kasi, di ba may light doon kung tatawid ka na o hindi, naka-red lang talaga siya. Sabi ko, oh my God, paano ako tatawid? Naka-red lang, stop yung ganyan. Yun pala, merong pader doon. Pipindutin mo yung pedestrian lane para mag-go ka. Para pwede kang tumawid. Buti na lang marunong tayo magbasa ganun. So para naman akong anga-anga doon. Pag hindi, edi stuck tayo doon, bukas na tayo umuwi. Oh, diba? My gosh. So everyday maganda rin yung ganito yung mag-explore ka. You know why? Marami kang natututunan. Everyday marami akong natututunan. Ganon. So may tumatahol na aso, sana naman nakahulong siya, no? Everyday marami akong natututunan, ganyan. Kailangan niya mag-explore ka. Kailangan mong mag-observe, kailangan mong matuto para, di ba, maka-adjust ka ng mabilisan dito. Maliban sa andito yung mga family mong nag-a-advise at nag-a-assist sa'yo, ganun. So kailangan din sa sarili mong matuto ka. Di ba? Nakangyakan natin yan. Sa Pinas nga, diskarte everywhere. Dito din, need discard everywhere. Ano bang pagkakaiba? Salita lang, di ba? Kapang. Let's go. Ulit. Walk ulit tayo. So, ayan. Hanggang ngayon, ilang minuto na ako naglalakad, pero wala pa rin ako nakakasabayang tao. Ako lang talaga mag-isa. So, let's walk. Nakalagpas na ako ng highway. Dito na ako sa loob ng parang subdivision, sa residential na tayo. So, hanapin ko na lang saan yung pauwi. Diba? Ayan, ganda ng mga bahay dito, no? See? Ganda ng mga bahay kasi open lang siya, walang gate, and mga simple lang. Almost pare-pareho sila, oh. Ganda. Diba? Sana ganito rin sa Pinas. Ganda ng mga bahay. See? Tapos open lang siya, ganyan. So, ang linis. Tingnan. May nakasalubong din akong tao. Ayun, oh. Mag-asawa. Amerikana. Oh, tsaka dito, napansin ko, ang bumabati talaga sila. Bumabati sila. Mabait nila kasi pag good morning, gaganon sila agad. Mabait nila. So, pero wait lang kasi hinahanap ko kung saan ako uuwi. Andito na ako sa street nila. Yung number na lang. Parang hindi ko siya nakabisado kanina. Yun na nga, maghanap na muna ako. So, malapit na ako. Nakikita ko na yung bahay nila. So, ayan, malapit na ako. Andyan na, nakikita ko na yung bahay. O, diba? Ayun, so, ayan na naman. That's it for today's video. And at least nakapagbigay na naman ako sa inyo ng konting chika at kaalaman sa mga nangyayari sa akin dito. So, ayan, malapit na ako. So, ayan, everyday marami tayong natututunan. Everyday marami tayong nakikita, kaganapan. So, ayan, nandito na ang kanilang bahay. Ayan. Ayan, yan ang bahay ng hipag ko. So, that's it for today's video. And bye-bye! Ito ang inyong kachika, Nalin Chikador, at bibigyan kayo araw-araw ng kaba sa mga nangyayari sa ating life. O, diba? At least lahat tayo natututo at yun, yung iba nakaka-relate. And sa mga nandito na makakapanood, bigyan nyo din ako ng tip. Buyers!